po ito eh. Siguro, umiiyak ko yung mga organizer nito eh. Siguro sabi, kahit magkano bayad natin, di talaga natin mapuno. Ang bihira, oo. Alam nyo, eto kasi ano ko ito eh. Alam ko ito personal. Kasi meron po akong tauhan na nakatira ho dyan sa Payatas. Meron din po akong tauhan na nakatira dito sa may bandang Commonwealth. May nakatira din po akong tauhan dyan sa may Tondo. At sinasabi nila sa akin, Sir, pumasok kami hindi kami hindi kami tumanggap Ano tumanggap? Ano ibig sabihin, Sir? Alam namin, ayaw nyo yun, Sir. Ano yun? Yung rally ngayon, naghakot sila ngayon, Sir. Grabe. Talagang barang-barangay ang hinakot nila. At ang laki ng bayad nila, Sir, Ang laki daw ng bayad. Sabi ko, ano yung hakap ba yan? Yung malaki ang alok daw, pero grabe ho. Sabi ko nga, nakatawa ako dahil sinong ginagawa nilang tanga? Nagbayad kayo ng tao, tapos pupunta doon para paniwalain ng tao na marami kayo? Tama mali. Itandaan ninyo, hindi nyo kakayanin kung isipin nyo na lang yung sa INC, 1.7 ang pumunta doon. Sabi pa nga na iba, 1.8, di ba? Imagine mo, ilagay na lang natin sa 1.5 million times 1,000. Magkano na ho yun? Para lang atin po itong maintindihan. Paano nyo malalabanan yung ganong klaseng pagbabaya, di ba? Hindi nyo kakayanin eh. Ito. 1 million. Chotomate. Ayan. 1 million. 1, 2, 3. Times 1,000. Times 1,000. Ayan. Naku po. Ano to? Ilan na to? 1, 2. 1 bit. Tama. 1 billion. Gagastos kayo para sa isang rally. Hindi nyo kakayanin ang ginawa ng iglesia. At ito, whether you like it or not, ipapakita ko sa inyo whether you like it or not, ang ginawa po ng iglesia po ay isa pong pagsuporta, hindi lamang po sa sinabi ni Pangulong Marcos, kung hindi po kay BP Sara Duterte. Mamaya, patutunayan ko sa inyo yan. Baka akala ninyo, puro daldal lang tayo. Hindi, papatunayan ko sa inyo yan. Pero pakita muna natin ang nilangaw na rally dyan sa EDSA. Ayan po, ayan Diba? Ayan po yung nilangaw na rally sa EDSA. Sabi ko nga anong napatunayan ninyo? Na pare-pareho kayong bayaran, ganon. Ako hindi ko sinisisi yung mga kababayan ko nagpabayad. Yung mga kababayan ko nagpabayad dyan sa EDSA, okay lang. Okay lang yan. Dagdag trabaho yan eh. Ang hirap na ng buhay ngayon, pambihira. Pero makikita nyo mamaya, yung ibang talaga nagtatakip ng mukha, walang ini-interview. Tayo, may ini-interview tayo. Habang naglalakad tayo sa INC, para talaga malaman, hakot ba to? Ito ba, pinilit lang sila, pinuwersa lang sila. Ano ho ba ang system dito? Mamaya, malalaman natin, papakita ko rin sa inyo yan. Pero ipakita muna natin, ang isa pang napansin ko, todo suporta ang mainstream media. Mula kanina, pinapansin ko na yan. Lalong-lalo na ABS-CBN. Grabe kaliwat kanan ng kanilang update na hindi nila ginawa doon sa panahon ng INC. Mapapansin nyo talaga na ito ay pinondohan. Pinondohan itong rally na ito, hindi lamang po sa mga binayaran yung mga mag-a-attend, pero talagang kahit to mainstream media, masarap ang merienda. Di ba? Paramihan yan para, ilan ang nagawa mong balita dyan? Eto sa'yo, ganun. Ito pansit. Eto spaghetti. Eto hotdog, ganun. Ito, panoorin ninyo. Ilan pang grupo na kontra sa katiwalian ang nagtipon sa EDSA Shrine. Kontra sa katiwalian o kontra kay Duterte? Mamaya ba? Ituwid nyo yung balita ninyo. Politically, at may nabuking tayo dyan, meron dyan yung maingay. Kaya nung una, wala akong bilib dyan sa maingay na yan eh. Alam na alam ko na karakas yung ganyan eh.
Oo, kayo lang naman eh. Kayo lang naman yung, kasi dating, ano yan eh, dating economic, achuchuchu, XX yan eh. Former, naku po! Amoy na amoy ko na yung mga ganyang karakas. Yung alakas ng arrival. May packaging ang tawag dyan, may manager, ganun ba? May packaging yan. Ngayong araw, pinatutsadahan nila ang pamamahala ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Makakausap natin sa linya ng telepono ang ating correspondent na si... Tingnan ninyo, mapapansin ninyo, puro tight shot ang ginawa. Pag kasi ito bibigyan ko na kayo, katuturuan ko na kayo ng estilo para malaman ninyo Pag puro tight shot, medyo magduda na kayo. Dapat may drone shot yan eh. Di ba? Katulad nun sa MMDA. Pag may tight shot, ibig sabihin, hindi mo mapapansin na, yun na yun. Sa likod nun, wala na. Wala nang tao dun. Ganun ang tight shot. Para uy, ang daming tao. Parang ganun ang datingan. Di ba? Optics yan, higa nga. Daniel, Daniel, ano bang sitwasyon dyan at marami ba ang nakisali sa rally? 80 grupo nga mula sa mga tao. 80 grupo. Tingnan ninyo tingnan niyo yung mga grupo. Resign all. Hanginan niya. Gago. Resign all. Sino mamumuno? Tarantado pala kayo eh. Tangin ang gago. Sorry ako talagang every after ng live ko, sinasabi ko sa sarili ko, babawasan ko na yung pagmumura. Talagang pipilitin ko na yung best ko na hindi magmura. Pero talagang mapapamura ka. Resign all. Ano ba? Gusto nyo kaayusan o kaguluhan? Pwede ba yun? Resign all? Ako ayoko ng resign all eh. Paano tayo magpapunction yan? Kontakin mo, walang mga leader yung mga pulis natin. Walang leader lahat. Ano na ang gulo yan? Anong tawag mo? Anarchy tawag dyan. Pagka ganyan, alam na alam mo na kung anong klaseng galawan ito. Di ba? Hindi ito anti-corruption. Hindi. Wala itong purpose kung hindi manggulo. Alam mo na kagad eh. Kita nyo na kagad eh kung sino itong mga to. Di ba? At kayo namang mga anti-corruption dyan, hindi ba kayo nahihiya? Yung mga umaabuso sa ating mga kabataan at kababayan ang sinasamahan ninyo. Ako talaga, mangyari na ito, pero ayoko mangyari ito Pero kunwari meron akong dadalawang rally ng Duterte tapos may dumating na mga alis, mag-walk out talaga ako. Hindi ko kayang lunukin ang ginagawa ng makakaliwa. Hindi ko kayang lunukin itong mga komunista na to. Hindi ko kayang lunukin. Kahit anong mangyari. Hindi ako para lang pabagsakin ng Marcos administration. Kasi ganyan yan eh. Pasensya na dun sa mga ibang anti-corruption kuno dyan. Tapos sasamahan ng ganito na gusto lang pabagsakin ng administrasyon ni Marcos. Hindi ako papayag dyan. Sorry kayo na lang. Sorry po pero pag ako nag-rally at kunwari sumama sa isang rally tapos kasama ko yung mga yan, out ako dyan. Yan ang salot sa lipunan. Yan ang tarantado sa ating bayan. Yan ang mga ng abuso sa mga kabataan sa mga probinsya. Hindi ko papayag. Yung leader nga nila convicted child abuser Tapos sasamahan ninyo, ano kayo? Supporter ng kriminal? Tama mali. Ano pa? Yung kasama nila, CPP, NPA, NDF, di ba? Yung NPA, terorista yun. Supporter nila ito. Gusto nyo kasama nyo mga ganyan? Sorry out ako dyan pagka ganyan. Ito halatang galawan to Ang dahil pa para talampagin ng gobyerno para sa tinatawag nilang dark age o malilim na kabanata ng Pilipinas. Dumating na umano sa puntong tulo na ang salok ng mga Pilipino sa kasalukuyang kahirapan ng bansa. Kaya naman ang mga grupo tumulaka rito sa exercise para ipakita sa pamahalaan ang kanilang pagkadismaya. Itinaan ng mga nalilista sa isang porsyento ang kanilang... Tingnan mo mga itsura. Sabihin sa mga dumalo. Hindi, di ba tama yung sinabi ko sa inyo? Na naghakot lang. Tingnan nyo mga itsura. Sorry pero mamaya papakita ko sa inyo yung itsura ng mga mga nag-rally sa INC. Yun, easy. Hindi kasi, anong pinupunto ko dito? Wala naman sa itsura yan.
Pero alam mong hinakot. Di ba? Yun ang punto dyan. Alam mong hinakot. Hindi yan organic, ika nga. Kasi makikita mo yung organic eh. Ang kilalang accidental pari na si Father over 3 years. Ano nga panahon lang? Yung pari, ayan na naman yung pari na to. Nakikilin ang korupsyon sa bansa. Ito ang punot dulo kung bakit tikapos ang maraming Pinoy. President Literal, hindi na kayo lang. Yun! Lumabas din ang totoo mong kulay. Finally. Oh. Iba kasi maraming bilib na bilib dyan. Ako, hindi ako bilib dyan simula pa lang. Alam ko na amoy ko na kulay nito nung simula pa lang eh. Amoy ko na kulay nito, yung mga ganyang galawan. Lumabas na yan noong panahon na nila Pinoy. Alam ko na yan. Sa lugar ito, sa unang questionable ang pagdagsa sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Tingnan mo, ang target yung confidential funds na naman. Tingnan niya. Gago! Wala na bang katapusan yan? Ginawa niyo na ng blanco yung budget? Sinamakainin sa pagtitipon ang lumalala o walong pangso ng political dynasty sa bansa, pag-istay ng bugis at mga uri ng ayudang nagkukugli bilang sumol ng mga Puro political. tight siya, paulit-ulit pa, nakaluplang. Ruksa ngayon ay pinipili niya yung nasa gawang concert rally dito. Ay, sus! Ay nagpapalit yung mga resource person at yung ilang mga banda na kumakanta rito sa mga Beside all. hanggang mamayang alas Tapos, 8. doon na sa gilid, yun lang yun. Nasa gilid lang. Anak kayo ng wedding. Mas marami pa yung sasakyan eh. Yan po ang express report ni Ray. Puro tight shot to, pati police tonight shot. Hayop yan. Wala talaga kayong katuturan. Hindi, para naman sabihin ninyo, ayan yan. Kita nyo naman, nandun lang, sa mga organizer lang. Kasi naman ang dami nyong nalalaman Una, corruption daw kayo. Hindi kasi yan ang una nilang packaging. Anti-corruption. Pero lumabas ang totoong kulay ninyo na hindi ito anti-corruption. Ito'y anti-Duterte. Anti-BP Sara Duterte. Huwag na tayo maglukuhan. Di ba? Anti-corruption pa kayo. O, Banat Bay, ipakita mo nga yung sa INC para malaman natin kung ano ba yung talagang tunay na maraming. Ayan, eto, kita nyo naman ang pagkiling ng Philippine Star, Yung umaga, 700,000 lang daw. Yan daw ang 700,000, Eto pa, yan daw 700,000. Di ba? Eto pa, ayan. Drone shot yan, Talagang malayo na yan. Para makuha na mo ng ganyan, tas ganyan na, hindi mo na makita. Nandun ako, ayun ako, nasa gilid ako, kita nyo. Ang makakita sa akin, may 1 milyon. Ang makakita sa akin yan, yung 1 milyon. Pagka nakita nyo ako, i-edit nyo ako dyan. Anyway, ito. Baka kasi baka sabihin nyo, Banat Bay, edited yan. Video yan Ay, picture lang yan ito, pakita natin ang video. Ayan. Ito, ipapakita lang natin yung, ito pa lang, chotomate. Ito, ay, yan. Bahagi ng Quirino Branch. Ayan, ito pa yung sa iba't ibang bahagi ng mundo. Naintindihan! Alam mo, mga kababayan, nung nagsasalita itong ministro na lang to, alam biro, kinikilabutan. Grabe yung tao, talagang, hindi yung, alam mo yung, pag nagsalita siya, grabe, Alam mo yung parang kang nasa, yung parang ang laki-laki na nasa Coliseum ka na para pag sumigaw. Ganun Brad Oo, walang biro. Nakakatawa. Kasi, alam mo, nakatid na ako ng iba't ibang klase ng rally. Pero, ito ang isa sa pinakamarami. Ito yung parang katulad nung huling rally
ni Pangulong Duterte nung sa Luneta, ito yung ganito kadami. Sana marinig yan ng isang abogado. No. Oh. Di ba? Ganyan. No? Baka, sandali. Chotomate. Ito pa, papakita ko sa inyo. Oh. Iba pa. Mga ano naman, mga taga Bacolod. Yan, Bacolod. Papakita natin. Ayan, pinakita yan. Hindi yan. 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 Yung Bacolod pa lang nila, parang yun na yung EDSA. Di ba? Di ba? Papakita pa natin. Ito pa. Mga Bicolano naman. Baka akala nyo, mga Bicolano puro mga Elenian. Hindi marami din mga Bicolanong talaga namang todo suporta rin. Yan pa lang yung bilang nila si EDSA. Bicol pa lang yan, ha? At walang kadaya-daya. Drone shot, video. Di ba? Ayan, kita mo talaga. Lahat. Wala, hindi tina-tight shot. Di ba? Yan, walang tight shot dyan, mga kababayan. Kung ano yung nasa yun na yun. Di ba, isang side lang pala yun. Dito pa pala, sobrang dami pa pala, di ba? Ang galing ng drone shot natin. Ito pa, pakita pa natin. Ano pa, sandali. Ito pa. Sa rally naman sa Cebu. Ayan, ito rin, di ba? Puno din yung mga halaman lang ang wala pero yan dami di ba? Pakita natin buong buo yan hanggang doon sa dulo. Ito pa. Andali, ito pa. Chotomate, kudasay. Ito yung sa Luneta. Grabe di ba? Andiyan tayo niyan Ayun tayo, yung matabang yun, Pati pala sa Palawan. Grabe, ang mga taga Palawan, nagmarcha sa kapayapaan, Wala, nandito pa kaya yung, grabe, yung dami, Nationwide yan. Tapos sasabihin ninyo na ang kagustuhan ng taong bayan, i-impeach ang Pangulong Duterte. Sandali, tanggalin natin audio. Ayan. Isabela naman, Isabela ito, kampo ito ng mga Marcos. Mga Ilocano ito. Di ba? Hindi, iba. Illegal ba? Hindi ko alam kung saan yun. Sensya na, hindi ako maalam sa mga kung saan-saan Ganyan pinakita lang mo natin. Baka sabihin naman ninyo, one-sided ka ba? Hindi Bakit ba? Napaka-importanting maunawaan natin ito. Kasi marami dyan, nagpapakalat na, di ba sinasabi nila? Gustong i-impeach si BP Sara Duterte. Doon nga sa EDSA, nagbayad na kayo Doon nga sa EDSA, nagkakot na kayo Doon nga sa EDSA, grabe ang ginawa ninyong panlilin lang sa tao na hindi, anti-corruption lang ito, kaya salin na lahat ng di ba? Ano nangyari? Ito pa, may papakita pa ako sa inyo. Ito. Interview ng mga ng mga banateros. Ipapakita ko sa inyo. Ito, si Judea. Papakita natin yan. Para malaman ninyo, baka naman mga pumunta dyan, walang mga alam. Hindi nila alam ang nangyayari, yung mga nagpunta dyan. Hindi kami mismo. Hindi kami nag-coordinate with INC, hindi kami nagpunta lang kami dyan bilang mga banateros at SMNI Anchor. Tingnan nyo, yan kusang loob lang yan. Sabihin, walang nagsabi, dito kayo pumunta, mag-interview kayo dito. Walang ganun. Kung sino lang ang matripan namin, i-interview namin. Tingnan nyo mamaya yung matitripan ko interviewin. Pasok. Cristo, anong lokal ka, kuya? Lokal po ng Guadalupe po. Lokal ng Guadalupe. Anong pangalan mo, kuya? Daniel Tolentino po. Daniel Tolentino. So ngayon, nandito tayo for peace rally, Peace rally. So ibig sabihin, pag nananawagan tayo ng peace rally, may nangyayaring gulo. May problema na nangyayari kasi nananawagan tayo. At sa tingin mo, sino ang nagbibigay ng problema sa Pilipinas? I think
sa sarili ko pong opinion, gobyerno din eh, politics din. Okay, politics. So, nandito tayo para hindi maulitin ka, pero ito yung base lamang sa mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. So, sabi mo, sa gobyerno, nagpapagulo sa ating bansa. Now, ano ang in-expect ni Kuya bilang isang Iglesia ni Cristo at nandito sa ginaganap na peace rally? Ano ang ini-expect mo after nitong rally na to? Anong gusto mong mangyari after nangyari? Kapayapaan ko sa bawat isa, Kapayapaan. sa bawat Pilipino. Ano po ba ang dahilan nitong riot? Grabe naman to si Banat Bay. Napapagalataan ka, ha? Yung mga ini-interview mo, laki ko pala sa beach. Dati pa po yan, hindi pa ako nag-intermittent. Tingnan mo naman ang laki ng difference. Kung kayo nag-participate. Ito po, bilang pakikisa po sa ginagawang rally ng mga Iglesia ni Cristo, ito po hindi po dahil may pinapanigan po kami. Gusto po namin itong unity na to na hindi po bumaba ang Pangulong Sara Duterte kasi po mas maraming problema Hindi daw bumaba si VP Sara Duterte. O, yan ha? ang Pilipinas na mas dapat unahin po ng mga politiko kaysa po sa pagbababa po ni VP Sara sa kanyang posisyon po. So ayaw niyo po siyang ayan ha? Inulit ko pa, ayaw mo po ba siyang bumaba sa Vice President o ayaw niyo siya ma-impeach? Apo. Oh, yan ha? Nilinaw ko kasi baka mamaya sabihin niyo hindi, nadaanan lang yun eh. Hindi, inulit ko pa, ayaw niyong bumaba si ayaw niyo ma-impeach. Ay, ano yung sinasabi ninyo na ito, yung instead na politika ay yung kahirapan, ano yun? Ayun nga po, kagaya po ng banggit ko kanina na mas marami po yung problema na dapat unahin po ng mga politiko kaysa po sa mga ganong bagay po na kailangan po may bumabasa. Kasi po, mawala po yung kaisahan kapag po ganun na ang ginawa po nila. Ano po ba mga problema sa tingin niyo nangyayari ngayon sa gobyerno o sa Pilipinas? Kahirapan po, mas marami po ang poverty ngayon na mas dapat pong unahin at saka po yung kailangan po unahin yung ekonomiya ng bansa po kaysa po sa mga ganitong mga matter na hindi naman po kumbaga parang dapat pagtalunan pa. Sir, bakit po kayo nandito sa diba? Alam na alam mo nila yung kanilang sagot. At saka makikita mo yung mga taong pumupunta, alam mo hindi hinakot. Ito sa kabila alam mong pare, mamaya na ikaw uminom. Mamaya ka na uminom. Punta muna tayo doon. Ang bahala sa pang-inom mo, tsaka pulutan mo. Punta muna tayo doon sa EDSA. Ganun ba? Meron bang pampulutan yan? Tsaka pang-inom mamayang gabi? O Friday pa naman ngayon? O punta tayo. Halika, walang problema. Pero yung ba isabi mga barkada ko para marami kaming pulutan at saka meron uupo sa tabi namin. Diba? Mga ganyan eh. Bago, mga ganun na nagpunta doon sa nilangaw sa EDSA. O dito, alam mo talagang merong pinupunto, meron talagang purpose, ika nga si rally. Para makaisa sa pamamahala. Para magkaisa. Magkaisa. Bakit ano po ba sa tingin nyo nangyayari ngayon sa gobyerno natin? May kanya-kanya na silang agenda eh. Tapos dito sa placard mo, mamamayan ang unahin, huwag sarili. Bakit naniniwala ka ba na ang ating mga nasa government ay inuuna sarili? Talaga naman po kasi malaki ng korupsyon. Magandang hapon sa iyo. Ano? Kita nyo naman, Ito, kumpare mo ba yan? Ba't mo inakbay yan? Anong klaseng pag-i-interview ito? Kumpare mo ba yan? Nakbay ka ng kakbay. Sana inakbayan ko yung kanina. Alam ni Kuya? Kapatid na Lito de Guzman. Kapatid na kay Lito de Guzman. Ano pong lokal? Lumakan ng Yugan. Yugan hanggat Bulacan. Yugan, Agad, Bulacan. Okay. So, bakit po tayo nandito sa Luneta ngayon? Pakikipagkaisa namin sa Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Ito po nababasa natin ng mga placard, no? Ito po ay panawagan na pagkakaisa at kapayapaan. Sa tingin niyo po, may nangyayaring kaguluhan sa bansa? Meron nang nangyayari. Dahil unang-una, kailangan kasi kapayapaan. Kapayapaan ang kailangan namin. Yan. So, kapayapaan talaga ang kanilang pinupunto, mga kababayan. Alam mo nila ang dahilan kung bakit sila nandun. Ito ang kinagandahan dito, yung sa Iglesia ni Cristo, kapayapaan. Kaayusan ng bayan. Doon sa EDSA, ano gusto? Gulo. Bakit gulo? Ay, pabila. All resign. Resign all pala, sorry. Resign all. Di ba?
ba? Ang linaw eh. Dito, kapayapaan. Doon sa kabila, resign all. Gulo. Ang bihirang buhay to. Oh. Pambihira ho talaga, kaya mabibwisit ka na lang eh. Mabibwisit ka talaga na nililin lang nitong mga makakaliwa. Ano ito eh, katarantaduhan to ng mga makakaliwa eh. Kunwari, sasakyan nila yung issue ng korupsyon. Kunwari, sasakyan nila yung issue ng kahirapan. O mahal ng bilihin. O ganito. O ganyan. Pero ano talaga ang pinaka-main purpose nila? Resign all. Di ba? Anong klaseng galawan yun? Komunista. Alam mo na yung ganong klaseng galawan. Kaya gusto nila, palitan na gobyerno, sila na mamulo. Kasi nga, resign all eh. Gago! No wonder, kasi yun naman talaga ang pinangaral nung kanilang nagtatagong boss doon sa ibang bansa eh. Di ba? Sa Netherlands. Tama na sa Netherlands. Oo nga. Yung kanilang boss, ganyan ang pinapangaral niyan eh. Di ba? Magkaroon ng, sabi nga ni Ka Eric, narinig ko sa kanya, Marxist, Leninist, mga ganyan-ganyan nila. Yan ang gusto nila mangyari sa Pilipinas. Hindi ako mga kababayan, gusto nyo bang katulad tayo ng North Korea? Diba? Ganun ang dati niya na gustong mangyari nito mga ito eh. Oh. Kaya nga, dito makikita mo na tinatarantado tayo. Oh. Bakit? Iba purpose eh. Hindi naman yung corruption eh. Maintindihan ko pa kasi. Maintindihan ko kung talagang kayo ay for corruption. I understand bakit. There is really this is the worst and the most corrupt government. Maintindihan ko, pero yung haluan nyo yun, resign all, haluan nyo ng kung ano-ano, bakit hindi ninyo kaya? Yung mga organizer, lalo ka na yung former official na nandyan, bakit hindi nyo kaya mag-organize ng talagang anti-corruption lang? Anti-corruption, walang taong, pinababagsak, o kung gusto man yung talagang corruption, alam naman natin eh. Ang punot dulo nito supposedly budget eh. Di ba? Same people na nag-organisa niyan, yung nagrarally dyan, yung isang niwi dyan, yung isang mga politiko na nandyan, same people na pumirma ng blanco. O ano katarantaduhan yun? Nag-ingay ba kayo? Hindi, ito, tanongin ko kayo kay mga putang ina ninyong mga makakaliwa dyan kongresista. Nag-ingay ba kayo na may blanco dyan? Hindi. Inantay niyo si Duterte at sila Atty. Mick at sila Ungab na magsalita. Bakit kanyo? Oh, sabi ni Raul Manuel, nakita niyo rin niya yung blanco. Ba't di ka nagsalita noon? Inantay mo pa sila Duterte. Tama, mali. Bakit? Kasi nga, nung nakita ninyong sandali, it will work for us. O di, sakyan natin. Doon pala makikita na yung hypocrisy sa grupo ninyo. Napaka-hipokrito ng grupo ninyo para sabihin na, hindi, antayin mo kami. Kung hindi pa nga nila pinunay, hindi na nga kayo nagsalita eh. Yung grupo ninyo. Sana, nung una pa lang, dumaan sa inyo yan eh. Ikaw mismo, umamin ka eh. Di sana, ang hilig nyo pa naman magpakit sa media, magpe-press con kayo. Tapos sabihin ninyo, nirereklamo namin ito kasi may blanco. Ano, inantay nyo pa na punahin ni Ungab, ni Atty. Mick at ni Pangulong Duterte bago kayo nag-react. Tapos sinakyan nyo para pamparami, dumami kayo, anti-corruption, tapos dinala nyo dyan. Tapos ang sigaw nyo pala, resign all. Diba, ano katarantaduhan yan?